So ito na naman po tayo mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao Province of China ni Digong, ang Davao City. Mga kababayan, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung gagawin na naman ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung napanood niyo po yung isa kong vlog na kung saan ginawa ng solusyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang Davao sa sobrang traffic, nagpagawa siya ng pinaka mahaba na tunnel no sa Davao na almost 4 kilometers ang haba para masolusyonan ang traffic sa Davao City. So ngayon naman, ulitin ko po, apat na Duterte na po. Ha? Apat na Duterte na po ang namuno sa Davao. Digong, Sara, Pulong, Baste. Apat na Duterte na yan. Madadagdagan pa yan ng anak ni Pulong. Madadagdagan pa yan ng mga apo. Oo. So, wala pa rin pagbabago. Ngayon mga kababayan, gusto ko lang pong i-share sa inyo na si Pangulong Bongbong Marcos gumawa na naman ng paraan. Oo. Ito nakita nyo sa screen. Marcos Jr. wants speedy completion of Davao Flood Control Project. So ngayon mga kababayan, apat na Duterte na. May mayor, may vice president, may president, may congressman. Trabaho po ng local interior yan or LGU. Ang pagsugpo sa baha sa Davao. Ngayon, hindi naman po natin pwedeng sabihin na fake news na naman po ako. Meron po tayong source. Ang source po natin ang Philippine Star. Ayan po sa screen, hindi po ito fake news. Ngayon, sabi dito, Marcos Jr. wants speedy completion of Davao Flood Control Project. So ngayon, mga kababayan, kung fake news ako na walang baha sa Davao, bakit nagpagawa at pinabilis ang pagtapos ng Davao Flood Control ni Pangulong Bongbong Marcos? So hindi siya fake news, may baha. So ito po nakalagay, Manila, Philippines. President Marcos has vowed to address flooding in southern Mindanao as well as help farmers and fisher folks improve their outpost. Marcos yesterday directed the Department of Public Works and Highways or DPWH to fast-track flood control projects in Davao Region. So, sinabi daw niya, pinag-utos daw ni Pangulong Bongbong Marcos sa DPWH na pamadaliin ang pagkatapos ng flood control dyan sa Davao Region where he distributed nearly 60 million pesos in aid to sector hit by the El Nino phenomenon. So nagbigay pala si Pangulong Bongbong Marcos ng 60 million pesos sa mga natamaan ng El Nino. So pag sinabi natin ang El Nino, tag-init, no? Pag La Nina, tag-ulan. So speaking to residents in Tagum City, that's my lugar. Tagum City, Marcos said the government flood control project would perform other functions to address the needs of the residents such as storing water in irrigation and providing solar power. So nakasabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Tagum City na sa government ng Tagum, pinamadali niya ang paggawa ng flood control project, tapos pag-ano niya ng irrigation, no, pampatubig sa mga farmers and solar power para hindi mo na kailangan kuryente. Bilad mo lang sa init, may kuryente ka na, nakakatulong yan. I have given a direct to the DPWH to fast-track the completion of the remaining flood control project here, sabi niya, because we are experiencing drought and our flood control project will have a different design. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Nako mga kababayan, biruin nyo yan ha. Ilan na po ang mga Duterteng namuno dyan. Ngayon sasabihin na naman yan ng mga DDS, hindi naman Davao City ang Tagum. Hindi nga Davao City ang Tagum. Pero si Duterte naging presidente. So hindi lang po Davao City. So presidente po siya buong Pilipinas. So hindi po porke Tagum ay hindi parte ng Davao City ay hindi na niya tulungan. 'Di ba? Pangalawa, naging vice president po si Sara Duterte sa buong Pilipinas, hindi lang po sa Davao City. So hindi po porkit hindi siya taga Davao ay hindi siya taga Tagum, ay hindi niya tulungan ang taga Tagum. So party din po ng Pilipinas ang Tagum. Party din po siya ng Davao. So ngayon, ito pa mga kababayan.
We will work to ensure that the Filipino submerge in the flood and poverty as soon as possible. He added, Marcos provided to the total of 59.52 million in financial assistance to El Nino hit farmers and fisherfolk in Davao region and separates between Hild in Tagum and Digos. During the event in Tagum, Marcos provided 10 million pesos each to the provincial government of Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Oriental, and Digos, and he gave 19.52 million to Davao del Sur and 10 million to Davao Occidental. So ibig sabihin buong Davao region nga. The president assured residents of the continued assistance and vowed to continue projects that would spur development. So actually hindi po yan nagawa ni Digong. Lugar po niya ang Davao. Hindi po niya yan napagawa. Meron pa ngang ginawa ngayon si Pangulong Bongbong Marcos ang Samal to Davao Bridge. Proyekto din ni Marcos yan. Hindi rin naisip ni Duterte yan. Lagi na lang siyang nagyayabang. Mga Duterte puro na lang kayabangan. Bangag si BBM, weak leader si BBM, tamad si BBM, adik si BBM. Yung mga sumisigaw ng bangag, weak leader, tamad, sila yung mga walang nagawa. Di ba, hindi nyo ba naisip mga taga Davao? Hindi nyo ba naisip mga namumuno dyan sa Davao? The more na sinasabihan nyo na si BBM tamad, the more na sinasabihan nyo si BBM na weak leader, yung Davao ang pinapaganda niya ng lugar. Para hindi nyo masabing weak siya. Bakit? Biruin nyo na instead na pagandahin niya ang Norte, mas pinaganda niya ang Davao. Bakit? Para insulto sa inyo. Hindi man sumasagot si Marcos sa mga batikos ng mga Duterte, pero palihim si Marcos na silent but dangerous. Bakit? Noong unang eleksyon, tinatawag siya ni Pangulong Duterte, na weak leader, bangag, adik. So ngayon, sinasabihang weak, ang ginawa ni BBM, weak pala ako. Sige, para mainsulto ka at hindi ka iboto ng mga taga Davao. Sige, yung traffic sa Davao, gawan ko ng solusyon yan. Malalim na tunnel. 4 kilometers ang haba. Para yung 1 oras na biyahe, mula Davao City to Digos, gawin natin 45 minutes na lang o 30 minutes. Pahiya na naman si Duterte nun. Pangalawa, 4 na kayo dyan. 3 dekada, 4 na dekada, 40 years na kayo dyan na namuno. 30, sabihin natin 40 to 30 years, kasabay na yung tatay, yung lolo ni Sara. Yung baha, hindi nyo masugpo-sugpo, hindi nyo masulusolusyonan. Ngayon, gumawa na naman si Pangulong Bongbong Marcos. Sinusolusyonan ang baha sa buong Davao region. Na which is, dapat gagawin ni Digong ng mga Duterte yan kasi sila man ang naunang naging presidente. Sila yung naunang namuno dyan. Sila yung naunang naging vice president dyan. Ang anak, vice president. Ang tatay, president. Sa buong Pilipinas, hindi lang Davao City. Buong Pilipinas sila na president at vice president. Pero hindi nila nasolusyonan yan. Na yung tinawag nilang bangag, yung tinawag nilang weak leader, yun pa ang gumawa ng solusyon sa lugar nila. Di ba? So malaking insulto yan. Hindi man kayo nakakarinig kay BBM na pinagmumura kayo. Hindi man kayo nakarinig kay BBM na pinagbantaan kayo. Bagkus, pinamukha ni BBM sa inyo na puro kayo dakdak, wala kayo sa gawa. Diba? Hindi nyo ba naisip yan? Mga Duterte, pinagmukha ni BBM na walang kwenta. Bakit? Puro kayo, sabi ni Digong, bangag, weak leader. Pero si Digong, puro kuda. Puro dada. Ngayon, pinagmukha ni BBM na ang mga Duterte walang kwenta. Bakit? Yung baha, yung traffic, hindi nila nasolusyonan. Ilang dekada na sila dyan. Samantalang yung tinatawag nilang weak, tinatawag nilang bangag, yun pa yung naghanap ng solusyon para masolusyonan ang problema ng kanilang lugar. Di ba? Hindi ba kinahihiya? Mga Duterte? Na tinatawag ninyong bangag, tinatawag ninyong weak, na which is yan pa yung gumawa ng solusyon para masugpo ang problema niyong inyong lugar. So yun lang mga kababayan, yung aking reaction video ngayon. Mula sa kalsadang traffic hanggang sa baha, si BBM pa ang humanap ng solusyon, samantalang nandyan naman sila lahat. Anong ginawa nila? So ano po bang mag-adjust? Yung baha at traffic o yung mga namuno ang palitan? Alin po ba ang magandang solusyon mga kababayan, lalong-lalo na sa Davao Region? Yung mga namumuno dyan palitan o yung baha at traffic ang alisin? Diba? So yun lang mga kababayan. Mega love shout out and thank you.
God first. Bye-bye.